Hi guys! So for today's video, mag-cooking show tayo guys. So andito tayo ngayon sa labas ng aking shop and dala-dala ko tong aking printer na L121. Bali yung ink dito guys is sublimation ink. And meron tayong panibagong ink dito. So yung laman nito is yung Hansol sublimation ink. And itatry ko to Yasen brand na sublimation ink. Ayan. So ito yung i-refill natin dito. Pero bago natin siya i-refill, dahil meron na siyang previous ink dito. So which is hindi natin pwedeng isalin agad habang andito pa yung previous ink na ginamit natin. So kailangan natin siyang natawag nito. Basta kailangan natin tanggalin yung previous ink natin. So syempre kailangan natin itong screw and itong syringe. So bumili ako pero hindi ko alam kung kakasya ito sa sa post niya. And syempre meron din akong wipes dito pamunas-munas just in case na mag-spill yung mga ink natin. So first thing we do is syempre ayan, i-unscrew natin siya. Tatanggalin natin yung mga screw. So guys, hindi ko kayo ini-encourage na ayan, pagpalit ng ink. So do your muna, research. Bago nyo siya ipagsapalaran yung ink nyo. So gusto ko sana ibenta na lang to tapos bili ako bagong printer para isalin ko tong bagong sublimation. Pero sabi ko sayang naman. So gawan na lang natin ng paraan. So tatanggalin natin siya. Paano ba siya tanggalin? So nanood lang din ako ng mga tutorial. So, lapit kayo dito guys. So, tingnan nyo, madami pang laman. Kasi, bagong saling yun. So, ito na nga, after ko nga matanggal yung screw, so, tinanggal ko na yung mga dapat tanggalin. And, nagpatulong na din ako dito kasi nahihirapan akong tanggalin itong cover niya. So, medyo matigas siya kahit natanggal yung screw. So, nanood lang ako ng tutorial sa Red App guys kung paano mag-drain ng ink. So, sinundan ko lang yung tutorial and madali lang naman siyang sundan. Medyo makalat lang din talaga kapag, ayan, magpapalit ka nga ng ink. So, itong ink ko dito, ito talaga yung ko guys, sublimation na talaga ito na printer. So, nung binili ko, sublimation ink na yung nilagay ko. And dahil gusto ko nga matry itong Yasen na sublimation ink, so, kailangan kong i-drain yung previous ink nito. So, after ko nga matapon yun siya, ayan, hinigop-higop ko lang yung mga ink dito gamit nga yung syringe natin. And nung okay na nga, nung wala nang mga natira, so, ayan, sinalin ko na itong ating Yasen na sublimation ink. So, hindi ko kayo ini-encourage ha. Do your research and sa mga willing to risk lang din talaga ito. So, once na iba na yung ink na nilagay mo sa printer mo, so, void na po yung warranty. So, kung nasira man yung printer nyo dahil nanonood kayo dito, so, hindi ko na yun kasalanan. So, yun na nga. Do your research, guys. So, sa mga willing to risk lang din talaga. So, fast forward na natin. After ko nga masalin yung bago nating sublimation ink. So, ito mag-print na nga tayo gamit itong sublimation paper. So, kung mga sublimation yung nyo guys, process, kailangan din ng sublimation paper. So, ito nga after ko siya ma-print. So, printin ko yan siya ng naka-mirror kasi nga magsasubli nga tayo. And yung first project nga natin dito is itong mousepad. O, diba? So, nilagyan ko lang siya ng mga tape, itong thermal tape para hindi naman siya gumalaw-galaw. And itong ink na gamit ko guys is available po ito dito kay Crystal Image, pati yung sublimation paper. So available din po yan kay Crystal Image. So pwede niyo pong i-visit ang kanilang page and pwede kayong mag-inquire ng mga mga materials. Aside sa ink, meron din silang mga machine and syempre mga paper nga. And ito na nga, another fast forward na guys. Ito na yung ating finished product. O diba? Apakaganda. Syempre yung gamit ko dito na ink is itong Yasen sublimation ink.